O ngayon no, iwanan na ho natin yan mga kababayan. Pumunta na tayo doon po sa, sino muna? Eto, akala ko din, tapos na. Akala ko din, maraming nagsasabi dito, wala na si Joel Villanueva. Ligtas na. Si Joel Villanueva, sip na. Mukhang hindi ho, mga kababayan. Nung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta, mga boss G Pamoser, bukang bibig po ng senador na si Marcoleta na, Boss Jinggoy, sip na. No? Sip ka na. Ibig sabihin nung sip na, mga bossing, safe na. Ibig sabihin nung safe na, hindi na madadawit. Kaso, yung Bryce Hernandez, yung mga Henry Alcantara, meron pong mga mga resibo mga ebidensya no? At unang-una, bago pa lang ho magkaroon ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan, no? Yung mga pag-iimbestiga at mga pag-iimbestiga at yung mga tawag diyan, yung investigasyon, sandali, ano ba to? Interview, etc. Nabanggit po yung mga district engineer, mga bossing. Yes! No, wala pang mga senador na pumipiyok doon. Wala pang mga senador na mga nagsasalita doon. Aba, si Boss Joel Villanueva, wala pang sinuturong senador o kahit na sino, siya na agad yung umalma. Si Rocansaki, live to. Kahit hindi mo pa tinatanong, ha? Shoutout sa'yo. Si Boss Joel Villanueva, wala pong may mga kakilala, mga district engineer. Tingin ko naman po, wala dito sa Senado. Ang bilis Kaya po, ang atensyon nung mamamayang Pilipino, agad-agad pong bumaling doon yung mata kay Boss Joel Villanueva. Aba, magagalit pa yan, no? Kaluluwa po ng Pilipino to. Kaluluwa ng Pilipinos to. Yung best acting, hindi ho yata gumana. Bakit, mga bossing? Kasi mga kababayan, 5 kaso sa flood control project, ayan baliktad pa yung pagkakasulat. 5 kaso sa flood control project. 5 Bulacan flood control project anomaly cases filed before the Ombudsman. Annalyn Ando. Shout out sa iyo. Naku po, mga kababayan. Kaya pala, kanina, bago ako matulog, umaga dyan sa inyo yun, si Boss Joel Villanueva, pumasok doon sa Department of Justice. No? Nako, mga boss chief sir, magkakaalaman na. Pero ito may tanong ako sa inyo. Hihigop lang ako ng kape saglit. Mayroon akong tanong sa inyo. Naalala ko, yung tatay ni Boss Joel Villanueva na si Father Eddie Villanueva, may pagbabanta di ba? Pagbabanta, hindi naman yung sa buhay o kung whatever. Doon kay Bryce Hernandez. Ang sabi, bata, hahabulin ka ng mga lawyer namin. Di ba? Kasi nga, ang gusto nilang palabasin, sila Bryce Hernandez, yung ibang mga district engineer, sinisiraan lang si Boss Joel Villanueva. May tanong lang ako. No? Ang tanong ko, mga kababayan, may naisampa na po ba silang kaso laban versus doon kay Bryce Hernandez? Parang wala pa. May tanong ulit ho ako, mga kababayan. No? Yung mga nag-content, yung mga bumatikos, yung mga nagsabi, kagaya natin, mga boss chief sir, kino-content natin si Boss Joel Villanueva. Meron din silang sinasabi na kakasuhan, makakasuhan. Ako nga tinigil ko yung pagko-content kay Joel Villanueva mga bossing kasi natakot ako, baka makasuhan ako Alam nyo, tinigil ko po, mga kababayan, yung pagko-content. Kinabahan ako Biruin mo, makakasuhan ka. Sino ba naman ang gustong may makasuhan? The moment sinabi nila na kakasuhan, yung mga ganito, ganyan, tingin ko bandang 10:00 ng umaga yon. No? 10:00 ng umaga. Yung ka 10:00 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, hindi ko kinontent si Joel Villanueva. Kaso nung 8:00, kinontent ko na ulit. Tuloy na. Break time ko yon. Tulog ako sa sinon. No? Kaya
Yung mga yun, parang wala din akong nabalitaan na kinasuhan. Ang mahirap po kasi sa kanila, mga boss chief amo, sir, ang binubuyo nila, yung mga kagrupo nila doon sa GIL. JIL. No, doon sila nagpapaliwanag. Magulat nga tayo eh. Na etong si Joel Villanueva, sip na din sa doon sa pidap-pidap. Di ba? Nagulat tayong lahat doon. Biruin nyo, si Ombudsman Boying Remulla, paimbestigahan ko yung pidap case ni Joel Villanueva. No? Pagkapasok doon sa Ombudsman, biglang bumalandra sa kanya, biglang si Joel Villanueva ay acquitted na. At yun po, mga boss chief amo, sir, no? Yun po, yung pinaka tahimik, walang selebrasyon, na pinakamagandang nangyari yata sa buhay ni Boss Joel Villanueva. Ang ma-acquit sa PDAF issue. Pero, walang selebrasyon, walang walang pag-share man lang sa atin na, eto na, acquitted na ako, upang sa ganun, maiboto natin siya sa susunod na mga halalan o eleksyon, di ba? Importante ho yun, lalong-lalo na sa isang politiko na ipangalandakan, ipaalam mo sa buong Pilipinas, sa mamamayang Pilipino, na ikaw ay acquitted na o malinis na ang pangalan mo sa isang eskandalo, lalong-lalo na po pag pera ng bayan ang pinag-uusapan. Pero wala tayong narinig. Ano po? Wala, napakatahimik nila. Mga bossing. Bakit kaya? Hindi kaya ayaw nilang malaman ng taong bayan? Baka magulat ang taong bayan. Hoy, nako, bakit ganoon? Anong investigasyon? Kasi mga bossing, sa buong pagkakaupo ni Martires, hindi ko narinig yung tao na yan eh. Nagulat nga ako, yun pala yung ombudsman. No? Simula nung umupo, mga kababayan, ano sinasabi ni Ombudsman Boying Remulla ngayon? Alam ko may mga kinaso itong sila Trillanes dito, ganyan. May mga kinasong ganito, ganira. Hindi daw makita. Pero ngayon, sa bagong ombudsman, mukhang hindi lulusot. Mukhang mahihirapan lumusot. At eto mga DDS, oy! No? Kayo, mainipin kayo, apurado kayo eh. Pagka naman nahuhuli, naaaresto yung mga idol ninyo, nagngangal-ngalang kayo, nag-iiyakan kayo. Naalala nyo kay dating Pangulong Duterte, kay Kibuloy. Inaasar, binabanas, binubwisit tayo ng mga DDS. Oy Mark, content ka ng content kay Kibuloy, content ka ng content kay Duterte. Sabi mo, mahuhuli na, wala naman pala eh. Wala pa din, hindi pa din nahuhuli hanggang sa ngayon. Nung nahuli po, ayun, nag-iyakan. Hindi na po ulit nila inulit. Miski po dito kay Bato de la Rosa at kay Bungo. Ay, speaking of Bungo, mga bossing, mamaya konti, topic natin, si Bungo. No? Yung warrant to arrest.